Isang sinag ng araw na tumatago sa mga siwang ng yero at karton na nagsisilbing bubong ng kanyang munting barong-baro ang gumising kay Kael. Sa edad na 10, ang umaga ay hindi simbolo ng bagong pag-asa, kundi hudyat ng isa na namang mahabang araw ng pagkayod. Wala siyang maalalang magulang at walang pamilyang gumagabay. Ang tanging pamilya niya ay ang magulo at maingay na lasangan ng Maynila. Siya ay isang ulila. Lumaki siya sa pangangalaga ng isang matandang ale sa isang ampunan. Ngunit ang ito ay magsara dahil sa kakulangan ng pondo, napilita siyang mamuhay sa kalsada. Ang kanyang mga kamay na dapat sana ay naglalaro o humahawak ng lapis sa paaralan ay sanay na sa pagbubuhat ng mabibigat na karton ng prutas. Saging! Saging po kayo dyan! Matamis po ito! 13! Sigaw niya habang pasan-pasan ng isang maliit na basket ng saging na kinuha niya mula sa isang mamamakyaw sa Divisoria. Ang kanyang tinig ay halos malunod sa ingay ng mga busina ng sasakyan at sigawan ng mga tao. Sa tanghaling naman, kapag paubos na ang kanyang paninda, isa pang trabaho ang naghihintay sa kanya. Dala ang isang maliit na kahon na naglalaman ng lata ng benton, lumang basahan at sipilyo. Uupo siya sa isang bangketa malapit sa isang mataong opisina. Shoeshine sir, ma'am, mura lang po. Gaganda agad na sapatos nyo. Alok niya sa mga dumaraan ng empleyado. Marami ang hindi siya pinapansin, dumedire-diretso lang na para bang hangin siya. Ngunit may iilan ding nahabag. Isang beses, isang lalaking naka-Amerikana ang nagpahinto at nagpalinis sa kanya. Napakasipag mo naman bata. Hindi ka ba nag-aaral? Tanong ng lalaki habang kinukuskus ni Kael ang kanyang mamahaling sapatos na katad. Umiling si Kael. Wala po, sir. Kailangan ko pong magtrabaho para may makain. Iniabot ng lalaki ang bayad. Mas malaki kaysa sa sinisingil niya. Sana makapag-aral ka balang araw. Malayo ang mararating ng mga batang masipag na tulad mo. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isipan ni Kael. Gabi-gabi, habang nakahiga sa malamig na semento sa ilalim ng isang waiting shed, tinitignan niya ang mga bituin at nangangarap. Pangarap na hindi lang para sa pagkain sa susunod na araw, kundi pangarap na makaahon sa hirap. Pangarap na magkaroon ng tunay na pangalan, hindi lang bata sa lansangan. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi sa kanyang tahanan, napadaan siya sa isang pampublikong paaralan na may night class. Nakita niya ang mga estudyanteng kasing edad niya at maging mga mas matatanda na seryosong nakikinig sa kanilang guro. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Kinabukasan, maaga siya nagtinda. Dinoble niya ang kanyang pagsisikap. Ang pera na ipon niya sa loob ng isang linggo na karaniwang pambili lang ng pagkain ay pinag-ipunan niya. Naglakas loob siyang pumasok sa paaralan at nagtanong. Sa tulong ng isang mabait na guro na si Mrs. Reyes na naantig sa kanyang kwento, nakapag-aral siya. Ang buhay niya ay naging mas mahirap. Sa umaga, nagtitinda siya ng prutas. Sa tanghali, naglilinis ng sapatos. Sa gabi, pagod man ang katawan, ay pumapasok siya sa paaralan. Maraming beses na gusto na niya sumuko at may mga gabing kumakalam ang kanyang sikmura habang nagsusulat ng kanyang mga aralin. May mga panahong nakakatulog siya sa klase dahil sa sobrang pagod. Ngunit si Mrs. Reyes ang laging nariyan. Kael, huwag kang sasuko. Ang edukasyon ang tanging yaman na hindi mananako sa iyo. Ito ang magigisusi mo para mabuksan ang mga pinto ng oportunidad. Pinanghawakan niya ang mga salitang iyon. Naging inspirasyon niya ang kanyang mga pangarap at ang kabutihan ng mga taong tumutulong sa kanya. At sa kabutihang palad at dedikasyon ay natapos niya ang elementarya bilang valedictorian.
Maging sa high school ay palagi siyang may karangalan. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa kanilang munting komunidad. Na makatapos ang high school, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Kailangan niya makapagkolehiyo. Dahil sa kanyang mataas sa grado, nakakuha siya ng scholarship sa isang magandang universidad sa kursong Information Technology. Ang teknolohiya ay isang bagong mundo para sa kanya, ngunit nakita niya rito ang hinaharap. Ang buhay sa kolehiyo ay mas malaking hamon, mas mahirap ang mga aralin, mas magastos ang mga proyekto. Ngunit ang batang sanay sa hirap ay hindi basta-basta sumusuko at ipinagpatuloy niya ang kanyang mga trabaho. Nag-apply din siya bilang isang student assistant sa library ng universidad. Ang bawat minuto ng kanyang oras ay may halaga. Sa kanyang pag-aaral, naging interesado siya sa pagbuo ng mga software at applications. Nakita niya kung paano napapadali ng teknolohiya ang buhay ng mga tao. Isang araw, habang nag-oobserba sa mga maliliit na negosyo sa paligid ng universidad, napansin niya ang kanilang problema sa inventaryo at pagbebenta. Mano-pano pa rin ang lahat. Ginamit niya ito bilang kanyang thesis project. Bumuo siya ng isang simpleng point of sale, POS system, na abot kaya para sa mga maliliit na negosyante. Ang kanyang proyekto ay hindi lang nakakuha ng pinakamataas sa marka, kundi nakita rin ng isa sa mga panelist. Isang business incubator ang potensyal nito. Ang gawa mo ay hindi lang isang thesis, Kael. Ito ay isang solusyon. Gusto mo bang gawin itong isang tunay na negosyo? Alok sa kanya. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya sa tulong ng incubator na bigyan siya ng maliit na pondo at mentorship para simulan ang kanyang sariling kumpanya. Tinawag niya itong Tekno Pag-asa. Sa una, siya lang ang lahat ang programmer, ang sales, ang technical support. Ngunit dahil sa ganda at pagiging user-friendly ng kanyang produkto, unti-unti itong nakikilala. Lumipas sa 10 taon, ang Tekno Pag-asa ay isa na sa mga nangungunang tech company sa bansa. Si Kael, ang dating batang nagtitinda ng saging at naglilinis ng sapatos, ay isa ng respetadong CEO. Mayroon na siyang magandang bahay, sasakyan at lahat ng material na bagay na hindi niya naranasan noong bata. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, may isang malaking puwang sa kanyang puso. Isang gabi, habang nakatayo sa balkonahe ng kanyang penthouse, tinitignan ang kumikinang na mga ilaw ng syudad, naramdaman niya ang isang pamilyar na kalungkutan. Naalala niya ang kanyang sarili bilang isang paslit na nag-iisa sa ilalim ng mga bituin, nangangarap na may pamilyang babalikan. Nasaan kaya sila? Buhay pa kaya ang mga magulang ko? Tanong niya sa sarili. Sa puntong yun, nagdesisyon siyang nagamitin niya ang kanyang yaman at impluwensya para hanapin ang kanyang nawawalang pamilya. Hindi para humingi ng kahit ano, kundi para lang malaman kung saan siya nanggaling. Para magkaroon ng kasagutan ang mga tanong na bumabagabag sa kanya mula pagkabata. Nag-hire siya ng isang magaling na private investigator. Ang tanging lead nila ay ang pangalan ng nag-abandon na sa kanya sa ampunan, isang bagay na nakuha ng investigator mula sa mga lumang alikabok na record. Sinimulan ng investigador ang paghahanap. Habang isinasagawa ang investigasyon, isang malaking business opportunity ang dumating para sa Tekno Pag-asa. Ang pinakamalaking conglomerate sa bansa, ang Alcantara Group of Companies, ay naghahanap ng isang tech partner para i-digitize ang lahat ng kanilang operasyon. Isa itong napakalaking proyekto na maglalagay sa Tekno Pag-asa sa international map. Naghanda si Kael at ang kanyang team ng isang komprehensibong proposal. Sila ay na-shortlist at inibitahan para sa isang final presentation sa mismong board ng Alcantara Group. Sa araw ng presentasyon, pagpasok niya sa napakalaking boardroom, sinalubong siya ng mga seryosong mukha ng mga
ehekutibo. Sa gitna, nakaupo ang founder at chairman ng kumpanya, si Don Ricardo Alcantara, isang matikas at mukhang instriktong lalaki sa edad na 60s. Sa tabi nito ay ang asawa niya si Doña Elena na may malungkot ngunit mabait na mga mata. Sinimula ni Kael ng kanyang presentasyon, nagsalita siya na may kumpiyansa at talino. Ipinaliwanag niya hindi lang ang technical na aspeto ng kanyang proposal, kundi pati na rin ang puso ng kanyang kumpanya, ang pagbibigay pag-asa sa pamamagitan ng teknolohiya. Sa huli, hindi niya napigilang ibahagi ng kaunti ang kanyang personal na kwento. Ang Tekno Pag-asa po ay hindi lang isang negosyo para sa akin. Ito po ang katuparan ng pangarap ng isang batang minsan ay natulog sa lansangan. Naniniwala po ako na ang bawat Pilipino, gaano man kahirap, ay may karapatang umasenso. At ang teknolohiya ay isang mabisang tool para dyan. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Si Don Ricardo ay nakatitig sa kanya at may malalim na iniisip. Ngunit ang napansin ni Kael ay si Doña Elena na may mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Napakahusay na inyong presentasyon, Mr. Ramirez. Sabi ni Don Ricardo na binasag ang katahimikan. We are very impressed, not just with your company, but with you. Naging matagumpay ang presentasyon. Nakuha ng Tekno Pag-asa ang kontrata. Habang nag-aayos sila ng mga papeles sa mga sumunod na araw, lingid sa kaalaman ni Kael, ang kanyang private investigator ay malapit na sa katotohanan. Isang gabi, tumawag ang investigador. Mr. Ramirez, mayroon na po akong balita at hindi kayo maniniwala sa matutuklasan ninyo. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop. Inilatag ng investigador ang mga dokumento sa mesa, mga birth certificate, mga lumang artikulo sa dyaryo at mga larawan. Ang mga magulang mo ay hindi patay, Kael. Panimula ng investigador. At hindi ka nila basta-basta iniwan. Noong sanggol ka pa lang, ang pamilya mo ay nasangkot sa isang malaking iskandalo. Isang business rival ng tatay mo ang nagtangka sa buhay ng pamilya ninyo. Para protektahan ka, ang nag-iisang tagapagmana, itinago ka nila. Nagplano silang ilabas ka ng bansa, ngunit ang taong pinagkatiwalaan nila mag-alaga sa iyo ay nagtaksil. Kinuha niya ang pera at iniwan ka sa isang ampunan, pinalabas na ikaw ay isang ulila. Ang mga magulang mo ay pinalabas na ikaw ay namatay sa isang aksidente para tigilan na ang paghahanap sa iyo ng kanilang mga kaaway. For years, they searched for you secretly, but the trail went cold. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Kael. Hindi siya makapagsalita. Sino sila? Halos pabulong niyang tanong. Itinuro ng investigador ang isang lumang litrato ng isang mag-asawa na may kargang sanggol. Pagkatapos ay itinuro nila ang isang bagong business magazine. Nasa cover ang parehong mag-asawa, mas matanda na ngayon. Ang iyong ama ay si Ricardo Alcantara at ang ina mo ay si Elena Alcantara. Ang kumpanyang kapartner mo ngayon, Kael, ay pag-aari ng iyong pamilya. Gumuho ang mundo ni Kael. Ang galit, saya, pagkalito at pananabig ay halo-halo sa kanyang puso. Ang mga taong hinangaan niya sa boardroom ay ang kanyang mga magulang. Ang pamilyang matagal na niyang hinahanap ay nasa harapan na niya, ngunit hindi nila kilala ang isa't isa. Kinailangan ni Kael ang ilang araw para iproseso ang lahat. Naglakad-lakad siya sa mga lansangan kung saan siya lumaki. Binalikan niya ang mga lugar na naging saksi sa kanyang paghihirap at tagumpay. Sa huli, naiintindihan niya. Hindi galit ang dapat niyang maramdaman, kundi pag-unawa. Ang kanyang paglaki sa hirap ang nagpatatag sa kanya. Ang kanyang mga karanasan ang humubog sa kung sino siya ngayon. Nag-request siya ng isang personal na meeting kay Don Ricardo at Doña Elena,
gamit ang dahilan na may mahalaga siyang personal na bagay na kailangan sabihin. Pinagbigyan siya at pribadong opisina ni Don Ricardo. Muli silang nagkaharap, ngunit ngayon iba na ang pagtingin ni Kael sa kanila. Mr. and Mrs. Alcantara. Panimula niya na nanginginig ang boses. May kwento po ako sa inyo. Tungkol sa isang sanggol na nawala, mahigit 30 taon na ang nakalipas. Isang sanggol na pinangalanan nilang Leon. Sa pagbanggit ng pangalan, biglang napahawak sa dibdib si Doña Elena. Ang mga mata ni Don Ricardo ay nanlaki, puno ng gulat at pag-asa. Inilabas ni Kael ang mga dokumento, ang kanyang original na birth certificate na may pangalan nilang dalawa, at isang maliit na kwintas sa may pendant na kalahating puso ang tanging bagay na naiwan sa kanya sa ampunan. Ipinakita ni Don Ricardo ang isang kaparehong kwintas na nakasabit sa leeg niya, isang kalahating puso rin. Nang pagdikitan nila ito, perpektong nabuo ang isang buong puso. Hindi na napigilan ni Doña Elena ang kanyang mga luha. Tumakbo siya at niyakap si Kael na mahigpit. Anak ko! Leon, anak ko! Buhay ka! Si Don Ricardo, ang kinatatakutang business tycoon, ay umiiyak na rin. Niyakap niya ang kanyang asawa at ang nawala niyang anak. Sa loob na silid ni iyon, nakaraniwang puno ng tensyon sa negosyo, ngayon ay puno ng mga luhang matagal na naipon ng pagmamahal na matagal nang hinahanap. Ang balita ng pagbabalik na nawawalang tagapagmana ay gumulat sa mundo ng negosyo. Ngunit para kay Kael, ang tunay na tagumpay ay hindi ang yaman o posisyon. Ang tunay na tagumpay ay ang muling pagkabuo ng kanyang pagkatao. Hindi niya tinalikuran ang Tekno Pag-asa, ang kumpanyang binuo niya mula sa pawis at pangarap. Sa halip, isinanib niya ito sa Alcantara Group, nagdala ng bagong dugo at inobasyon sa lumang imperyo. Sa wakas, natagpuan na ni Kael ang kanyang nawawalang pamilya. Ngunit sa kanyang paglalakbay, natagpuan din niya ang isang bagay na mas mahalaga kundi ang kanyang sarili. Mula sa isang batang ulila sa lansangan, siya ay naging isang simbolo ng pag-asa. Isang patunay na gaano man kadilim ang simula sa pamamagitan ng sipag, determinasyon at hindi natitinag na pananampalataya sa sarili, ang bawat isa ay maaaring makahanap ng kanilang sariling maligayang pagtatapos. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!